Ayon po sa isang eksperto, hindi pa raw huli ang lahat para mag-invest o sumali kay PiCoin. Alam mo ba na kahit bumaba ng halos 74% ang presyo ni PiCoin mula sa kanyang all-time high, naniniwala pa rin ang mga eksperto na maaga pa rin para pumasok dito. Meron po siyang 70 million users sa buong mundo at halos 20 million dito ay KYC verified na. At hindi lang yan, meron na silang $100 million na venture fund para tulungan ang mga project sa loob ng ecosystem nito. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang detalye kung bakit sinasabi ng isang analyst na si Ginoong Kim H. Huang na maaga pa para kay PiCoin. Ano ang mga developments sa kanyang ecosystem at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayun, ang source po ng ating balita rito ay ang The Coin Republic. Bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng eksperto tungkol sa kasalukuyang kalagayan nitong si Pi Network. Ayon po kay Ginoong Kim H. Huang, isa sa mga analyst ng Pi Network, nasa early stage pa rin itong si PiCoin. Ibig sabihin ay nagsisimula pa lang itong ma-develop at marami pang posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi porket bumagsak ang kanyang presyo mula sa all-time high ay tapos na ang laban ni Pi. Ayon po kay Ginoong Huang, kahit may pagbaba sa presyo, patuloy pa rin ang development ng ecosystem ni PiCoin. Isa po sa mga pruweba nito ay ang mahigit 100 decentralized applications or DApp na nasa iba't ibang phase ng development. Ibig sabihin ay habang may mga application na pwede nang gamitin sa totoong buhay, gamit ang Pi, marami pa ang paparating. Ngayon is ano ang mga bahagi na nag-i-expand or patuloy na lumalawak sa Pi Network ecosystem. Ayan. Ayon po kay Ginoong Huang, hati sa 4 na klase ang mga dApps ni Pi. Una ay ang mainnet dApps. Ito yung mga fully functioning na apps na pwede mong gamitin gamit ang totoong Pi. Sa kasalukuyan ay may 25 mainnet dApps na ginagamit na ngayon ng mga pioneers. Pangalawa ay ang testnet dApps. Meron pong 50 dApps na nasa testing stage pa lang. Dito ginagamit ang test Pi na walang tunay na halaga para masubukan ang functionality ng app. Kapag pasado, lilipat ito sa mainnet. Pangatlo ay ang tinatawag pong brainstorm dApps. Ito naman ay ang 30 or 30 na ideas pa lamang na binuo sa Pi brainstorm platform. Dito nagkakaroon ng collaboration ang mga developer at saka users para bumuo ng bagong projects. At ang pang-apat ay ang tinatawag na monthly hackathon dApps. Hindi pa tukoy ang bilang pero tuwing may hackathon, may mga bagong apps na nabubuo mula sa community. Makikita natin dito na hindi lang basta mining app si Pi Network. Talagang gumagawa po sila ng sarili nilang mini crypto economy kung saan may sariling marketplace, apps at saka transaction gamit si Pi. Ngayon ay ano naman ang halaga ng 100 million Pi Network Venture Fund. Yan, napakahalaga ng $100 million venture fund na inilaan para sa mga project sa loob ng Pi Network. Ang layunin nito ay tulungan ang mga developers na gumawa ng apps na may real-world utility. Sa madaling salita, gusto po ng Pi Network na lumipat mula sa pagiging user-focused app patungo sa functional at saka decentralized economy. Ibig sabihin ay hindi lang basta kolekta ng users, kundi gusto nilang magkaroon po ng tunay na gamit si Pi sa araw-araw na buhay. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng KYC sa Pi Network? Napakalaki po ng epekto ng KYC or Know Your Customer system ni Pi Network. Sa ngayon ay 20 million na po ang KYC verified na users. Ayon po sa mga eksperto, ito ay malaking bagay pagdating sa regulatory compliance. Marami sa ibang crypto projects ang nahihirapan
sa legal na aspeto dahil hindi po malinaw kung sino ang gumagamit. Pero si Pi, meron na siyang KYC system na nagbibigay ng transparency. Kaya kung dumating man ang panahon na higpitan ang batas sa crypto, mas handa si Pi kaysa sa iba. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang galaw ni PiCoin? Ayan, sa ngayon ay check na lang po natin kay CoinGecko. Ayan, sa ngayon ay ang presyo ni PiCoin ay nasa 0.7692. Ayan, bagya po siyang bumagsak ng 1.5% nitong last 24 hours. Pero ayan pa rin, gain pa rin po siya sa 7 days ng 4.1%. 14 days, bagsak siya ng 35.9%. Pero 30 days, angat pa rin siya ng 18.3%. Kaya yan po ulit ang latest update natin sa presyo ni PiCoin. Nasa 0.7692. Ayan, ngayon ay libre pa rin bang makapasok sa Pi Network ngayon? Yan, katanungan po ng karamihang mga baguhan dito na nagkakaroon ng interest dito kay PiCoin. Ayan, libre pa rin ba? Ayan, pwede pa rin bang sumali? Ayan. Yes po mga ka-crypto. Ayon po kay Ginong Wong, libre pa rin ang pagmimina kay Pi hanggang ngayon. Kaya maging ako po ay nagmimina na rin ako maski nakalak yung aking Pi tokens ng 3 years. Ayan, tinutuloy ko pa rin yan. Kasi, ayan, maski papaano ay hindi natin alam kung ano ang magiging presyo nito sa hinaharap. Kaya tuloy pa rin. Ngayon ay, ayan po ulit, yung sinabi ko kanina ay pwede pa rin. Ibig sabihin ay kung hindi ka pa nakakasali ay may pagkakataon ka pa rin makapasok ng walang puhunan. Habang tumatagal ay maaring bumaba na ang mining rate at humigpit ang access. Kaya yan po ang medyo magiging hadlang dito. Kasi ayan, paliit yung mining rate. Hindi katulad nung dati, nung nasa early stages pa lamang ito. Kaya habang bukas pa ito sa lahat ay magandang samantalahin ang pagkakataon na ito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy na interesado rito kay Pi Network, magandang balita po ito. Una ay hindi mo na kailangan ng malaking kapital para magsimula. Pangalawa ay may potensyal po si PiCoin na maging widely adopted dahil sa laki ng user base at saka active development. Kung isa ka pong small investor, malaking bagay ito dahil pwedeng tumaas ang value ni Pi habang nagiging functional ang ecosystem. At kung isa kang developer, maaari kang gumawa ng apps na mag-ooperate or gagana sa Pi Network at makakatanggap ng suporta mula sa $100 million na fund. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Pi Network ay parang sleeping giant. Marami ang nagsabing scam ito noon dahil wala pang price at hindi pa ma-trade. Pero ngayon ay unti-unti na nating nakikita ang fruit, yan ang prutas ng mahabang paghihintay. Hindi pa ito guaranteed success, guaranteed na success, pero kitang-kita ang effort at direction ng project. Kompleto sila sa ingredients ng isang promising crypto project kung saan ay ang active community, regulation ready system, real world use cases at tuloy-tuloy na innovation. Kaya kung ako po ang tatanungin, oo, maaga pa talaga para sukuan itong si PiCoin. Pero tulad ng lahat ng investments, dapat laging may tamang research, tamang risk management at syempre wag lahat ng itlog ay ilagay sa iisang basket lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.